Sa pagpapatuloy ng ating Express Balita, patay ang isang lalaki nang bumangga ang sinasakyan nitong motorsiklo sa batasan sa San Mateo Road sa Quezon City kagabi. Ang kabuang detalye sa Express Balita ni Jake Morales. Dead on the spot ang biktimang kinilalang si Rodeo de la Cruz matapos sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa isang poste ng ilaw sa kahabaan ng batasan San Mateo Road kagabi. Natayang nasa pagitan ng 20 at 30 anyos si de la Cruz na halos hindi na makilalang mukha dahil sa tindi ng naganap na aksidente. Hinala ng mga otoridad, galing ito sa trabaho at nagmamadaling umuwi. Palagay ko hindi ito nakainom, mga ganyan. Matuloy lang talaga ang takbo niya. Tapos parang nag-swerve na siya, na-slide yung stand. Kasi layo ng pinagtapunan ng motor eh. Tapos tumama na yung ulo niya rito sa poste. Wasak ang unahang bahagi ng motorsiklo, maging ang helmet ng biktima nagkabasag-basag din. Maliban sa payo na iba yung pag-iingat, muling nagpaalala ang mga otoridad kaugnay ng paggamit ng mga mumurahing helmet. Sa ganitong mga aksidente raw kadalasan malubang nasasaktan o kaya'y nasasawi ang mga di pumipili ng tamang uri para gamitin. Pag puhunan na natin ang helmet, yun ang kaligtasan natin eh. Puhunan natin magandang klaseng helmet na hindi kayang proteksyonan, kaya proteksyonan ng natin, ang ulo, lalo na ulo. Yun ang mahalaga eh. Jake Morales, Nagbabalita Express. Ibinabara sa normal alert status ang buong puwersa ng Philippine National Police. Ito'y kasabay na rin ang pagtatapos ng Lenten season. Sa kabuuan, naging maayos naman daw ang Semana Santa sa kabila ng ilang insidenteng naitala gaya ng holdapan, akit bahay at karnaping sa Metro Manila. Dahil daw ito sa round the clock na pagbabantay ng kapulisan sa mga vital installations at sa mga matataong lugar at sa tulong na rin ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga stakeholders ng ating komunidad. This is something na dapat ay pagtuunan ng pansin na dapat hindi ito nangyayari. Dahil kung talaga nagkakatulungan ang mamamayan at ang kapulisan, dapat talaga magkaroon tayo ng zero incident. Isinusulong ng Catholic Bishop Conference of the Philippines ang isang gentle revolution para mas maging matatag pa ang ating bansa. Ayon kay CBCP President Angel Lagdameo, ito'y may sasakatuparan sa pamamagitan ng pagkakaunawaan at pagkilala sa mga mabubuting nagawa at mga potensyal ng bawat isa. Aniya, ang tunay na Pasko ng pagkabuhay ay hindi dapat pag-alaala lamang sa muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa kanyang pagkamatay sa krus. Bagkus, dapat magbigay daan ito para sa pagbabago at pagkabuhay muli ng bawat isa mula sa kasalanan. Posibleng umapat pa na isang linggo bago tumatag muli ang presyo ng isda sa lokal na merkado. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Salvador Salacop, hindi pa rin bumabalik ang mga mangingisda na nagsimulang pumalaot noong nakaraang linggo. Dahil dito, kaya bahagya umanong kinapos sa supply ng isda. Gayunman, tiniyak nila Salacop na hindi natataas pa ang presyo ng karne ngayon dahil nangako na ang mga nagbebenta nito na patatagin ang supply ng manok at baboy. Pitong vessel ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang magbabantay at manghuhuli ng mga iligal na mangingisda sa bansa. Ang detalye sa balitang ito ay mula kay Jinky Batigados. Upang mapaigting ang pagbabantay sa likas na yaman ng karagatan, pinangunahan ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Director Malcolm Sarmiento at Philippine Coast Guard Admiral Wilfredo Tamayo ang pagpapadala ng 7 BFAR MCS vessels na itatalaga sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang MCS o Monitoring Control Surveillance Ships ang siyang mangunguna sa panguhuli laban sa mga nagsasagawa ng iligal na pangingisda at maging illegal intrusion. Nilalayon rin itong mapangalagaan ang yamang dagat at masiguro ang marine resources na siyang mahalaga sa kasalukuyang programa ng pamahalaan hinggil sa food security. And it is our duty to see to it that these poachers should finally get the message that we have the assets to intercept them, and once they are intercepted, they will be brought to court. At upang makatiyak tayo dito sa food security program ng ating pamahalaan,
Alam natin na ating resources are not infinite and there's much to do, no? We have a lot to do to protect our marine resources, to safeguard our marine resources. Ayon kay General Tamayo, ang 90-day mission na ito ng pinagsamang puwersa ng BFAR at Philippine Coast Guard ay napapanahon sa ipinagpapatupad ng baseline law. Ang Coast Guard ay nagmamodernize, ano? And we are hoping, no, that our Coast Guard law will be out and more ships, no, will be acquired in the process, no. Ayon sa Coast Guard, mula 1999 hanggang 2007, mahigit kumulang sa 600 ang naitalang nahuli ng Philippine Coast Guard sa illegal fishing activities. Nasa 40 ang nahuli sa illegal intrusion at poaching activities. Ang MCS vessels ang inaasahan ring magbibigay tulong sakaling may insidenteng mangyari sa karagatan. Ako si Jinky Baticados, Nagbabalita Express. Tumanggap ng parangal mula sa Department of Environment and Natural Resources ang international Pinoy singer na si Arnel Pineda. Natatangi daw sa likas na yaman ng bansa ang talento katulad ni Arnel. Alamin natin sa Express Balita ni Marian Alivio. Ang Department of Environment and Natural Resources ang ahensya ng gobyerno na naatasang mga laga sa likas na yaman ng bansa. Saklaw nito, hindi lamang ang mga yamang lupa, tubig o mineral ng Pilipinas, kundi maging ang ating yamang tao, ang mga Pinoy. Kaya naman ayon kay DENR Secretary Lito Atienza, sinisiguro rin nila na mapaparangalan ang mga Pinoy na nagsusumikap na maibandera ang ating bansa sa buong mundo. Nauna na ngang nabigyang pagkilala si People's Champ Manny Pacquiao. Ngayon naman, ang lead singer ng The Journey na si Arnel Pineda ang kanilang kinilala. Ang Pilipinas, napakaraming ibinigay ng Panginoon. Ng ating kapaligiran, tubig, bundok, gubat, hayop, puno, lahat ito ay yaman ng ating bansa. Kasama ang galing ng pagkatao ng Pilipino. Hindi lamang pinarangalan si Arnel Pineda dahil sa kanyang natatanging kakayahan sa musika. Lingid sa kaalaman na nakararami, si Pineda ay nagsisilbi ring boses para sa mga mahihirap at para sa kalikasan. Meron akong AP Foundation, nagbibigay ng munting pag-asa para sa mga street children natin at isa rin akong environmentalist, kaya humihingi ako ng suporta kay Secretary Atienza po na sana magawa ko kung ano yung gusto kong gawin para sa Pilipinas regarding sa kalikasan. Pero sa kabila ng kanyang pagiging international music sensation at ng parangal na ibinigay sa kanya ng pamahalaan, makakasiguro naman daw ang lahat na mananatiling nakatapak sa lupa ang mga paa ni Arnel Pineda. Actually, hindi ko siya nilalagay sa ulo ko. Ang gusto ko lang mangyari, mabigyan ko lang ng magandang kabuhayan ng pamilya ko at mabigyan ko lang ng malaking pride ang buong Pilipinas. Ako si Marian Alivio, Nagbabalita Express. At yan ang mga balitang nagkalap ng IBC News and Public Affairs. Sa ngalan ng aking kasamang si Precious Hipolito Castelo, ako ang iyong katotong Bing Fermento. Pansamantala kaming namamahalam at nagbabalik bukas alas 4:30 ng hapon dito lang po sa IBC 13. Mga katoto, mahalin po natin ang bansang Pilipinas.